I don't know about you kung naririnig niyo ulan, pero alam niyo umuulan po ngayon, no? So, alam niyo po ba ang Proverbs, napakayaman ng Book of Proverbs. Dito po, kung iisa-isahin po natin siya, magtatagal po tayo. Pero may mga napili na po akong pwede nating talakayin. Actually, ginuhitan at binilugan at chinekan ko po yung mga gusto kong talakayin. So, ito po ay nandito po sa Proverbio o Proverbs 17, chapter 17 I mean. So, yung mga exciting na talata. Tingnan niyo to ha, itong 27. He who has knowledge spares his words, and a man of understanding is of a calm spirit. Alam niyo po ba ang Panginoong Jesucristo nung dinala kay Caiphas, kay Pilato, hindi siya nagsasalita? Yung mga walang katuturan na mga bagay na binabato sa atin. Like halimbawa, may mga sinasabing pangit sa mga preachings natin, sa mga messages natin. Huwag na po nating patulan. I-take natin itong Proverbs chapter 17 verse 27. Kasi tignan mo, pag ikaw ay kalmado, kampante ang iyong espiritu, kumbaga tahimik ka, wala kang kaaway. Pero kung sinalubong mo yan ng init ng ulo, yun ang gulo, yun ang war, di ba? So, again, 27, he who has knowledge, kasi nakakatuwa yung 28 mamaya, he who has knowledge spares his words, and a man of understanding is of a calm spirit. Yung 28 nakakatuwa. Tingnan nyo. Even a fool is counted wise when he holds his peace. Di ba? Actually, meron po kaming kaklase dati nung umpisa kala namin matino, nagsalita na, parang iba pala ugali. Parang basta iba siya. Pero nung hindi siya nagsasalita, kala namin matino. Ganun to po, naalala ko siya dito. Even a fool is counted wise when he holds his peace. When he shuts his lips, he is, natatawa ko, he is considered, perceptive. Okay. Ibig sabihin, maperception. Kala mo maperception. Until nagsalita na, sira ang disposition. Hindi ba? Okay. Ngayon, talon tayo sa 18. Ito yung mga maganda dito. Chapter 18, Proverbs 18. Familiar kayo dito? Proverbs chapter 18, verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Kaya mag-ingat po kayo sa mga pinapakawalan niyong salita. Huwag niyong sasabihin na, ay mahirap ako, naghihirap ako, kasi yun po ang mangyayari sa inyo. Huwag niyong sabihin na may sakit kayo, sabihin niyo malusog kayo. Diba? Sapagkat ang Panginoon, nasa atin na po, tayo po ay nasa new covenant. We are healed, strong, forgiven, diba? Yan, basahin niyo po yung Psalm 103 verses 2 to 5. That's our benefit as believers. Benefits, of as believers of the Lord Jesus Christ. We are highly favored and greatly blessed. Amen? O yan, death and life are in the power of the tongue. And those who love it, ibig sabihin, kung ano yung pinipili mong salitain o sabihin, yun ang mangyayari sa'yo. And those who love it will eat its fruit. Ibig sabihin, kakainin mo yung bunga ng mga pinagsasasabi mo tungkol, halimbawa, may isang sitwasyon lang hindi maganda o masyado ka ng negative. Kung ano naman sinabi mo. 19. Maganda to. Ito yon. Wealth makes many friends, but the poor is separated from his friend. Ito ang gusto kong talakayin sa inyo. No? Pag yumayaman ng isang tao, dumarami ang kaibigan. Dahil dito sa mundong ibabaw, marami pong mga manggagamit, mga talagang magsasamantala sa'yo. So, ayan po ang katotohanan ng buhay. Meron po kaming kilala na ginanyan po na nung yumaman, siya po ay gustong-gusto ng mga tao. Isa sa church po ito sa dating doon sa dating institutional church na dinadalaw ko. Gustong-gusto siya ng pastor daw nung may pera siya. And then nung medyo bumagsak yung kanyang negosyo, halos hindi na ako pansinin, sabi niya. So, masama po ang kanyang loob, umiiyak po siya. Ganyan po yan. Ito, totoo yan. Wealth makes many friends,
but the poor is separated from his friend. O yan, yun po ang gusto kong sabihin po sa inyo ngayon. Maganda po ang Book of Proverbs kasi nakakatuwa po talaga siya dahil ito po, lalo na po itong 21 ha, dahil ito po, ingat po sa mga sinasabi natin, no? Dahil ito po ay baka magkaroon ng epekto po sa atin. Okay, bye-bye.